the way, I'm Mary Ann Perma, and this is my group. I'm Daniel Isla. I am Michelle Escarcha. I'm Jessa Maridumio. Okay, by the way, I'm Noriel, the restaurant supervisor of Chicks de Otit, Tagaytay. We start. We are going to conduct a interview about the industry study about the restaurant Chicks ni Otit. First po, sir, the company background, an overview of the company's history and how it was founded, and what inspired the creation of the company, and what were the initial goals. Then, what are the main products or services offered by the company, and for what does the company differentiate itself in the market? So first one, Chicks ni Otit started year 2019, held by Miss Wilma Dasent and Sir Jeric Developarin, the owner of Chicks ni Otit. It was a struggle to build a company before pandemic, kasi inabot ng pandemic yung Chicks ni Otit bago siya nag-boom ulit. So nag-start sila as as a karinderya talaga, and ang nag-angat sa kanila is yung suka, yung pagbebenta ni Miss Wilma ng suka. Diyan sila nag-start, and so hindi ko mapakita sa inyo yung yung mga older picture ng Chicks ni Otit. So ang Chicks ni Otit talaga is makikita mo siya as a simple na karinderya, pero yung pagkain, yung lasa ng pagkain is hindi siya pang pang typical na karinderya lang. Kaya siya tinawag na 5-star karinderya, because yung food hindi natin masasabing pang karinderya lang. Bihira mo siyang matikman, and yung mga pinoprovide na pagkain is pang masa talaga, pang kahit pang kahit magbobote, kahit jeepney driver, mayaman or mahirap, pwede siya sa Chicks ni Otit. Dahil can afford siya na yung Yes, afford lahat ng Pinoy. Alam naman natin ng Pinoy, kung saan mas mura, doon tayo, So, sir, another question. Saan po nagsimula yung pangalan na Otits, Chicks ni Otits? Chicks kasi Ma'am Wilma, alam niyo naman si Ma'am Wilma na siya ay isang international model. So Otits means si Sir Jeric. We called him as tawag namin sa kanya talaga is Otit. Kaya yung nabuo yung pangalan Chicks ni Otit because of Ma'am Wilma and Sir Jeric. So Chicks, Ma'am Si Sir Wilma. Jeric po, siya yung husband ni Sir Wilma. Sir, Ni tama? Ma'am Wilma po. And also the president of the company. Ma'am Wilma is the the operations manager ng Chicks ni Otit. Company manager. Sir, anong niya, full name? Jeric, ano po? Libelo pa rin. Libelo. 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 And si Ma'am Wilma po, Owner and also a operations manager. operation manager din po siya. Apo. Si Ma'am Wilma po. Yes. Kaya po minsan nandito po siya, nagsasurvey, Yes, oo. no? Operation manager. Ito naman, Yung what inspired the creation of the company and what were the initial goals. So kaya nabuo yung company, na-inspired sila kasi nga gawa ng mga tao na para maging happy sila lagi pag pumunta sila dun sa Chicks ni Otit. Kumbaga, na-inspire ang mag-asawa para mabusog at matulungan yung ibang tao. Like, kagaya ko, na mabigyan ako ng pagkakataon para makapagtrabaho sa kanila. Yung kasi yung number one goal din nila makatulong sa kapwa, makatulong sa mga taong nangangailangan ng trabaho. Dagdag ko na rin sa inyo na meron kaming empleyado sa General Trias na no read, no write, and deaf.
So, meron kami dong empleyado na hindi marunong magsalita, medyo mahina yung pandinig. So, walang pakialam ang Chicks ni Otit or si Ma'am Wilma kung meron kang kapansanan. So, yun yung inspirasyon kaya nabuo yung company na Chicks ni Otit because of the people na kailangan ng tulong, na kailangan ng trabaho, and para maibigay din yung happiness ng mga taong kumakain sa amin. Ang goal ng company ay ma-provide yung happiness ng tao, bawat tao na kumakain sa amin, mayaman or mahirap, welcome na welcome ka sa Chicks ni Otit. Kaya pansinin nyo, ang establishment namin is napakadaming pinto, napakadaming kasi yun yung namin na lahat pwedeng pumasok. Welcome lahat dito. Kesyo yung kailangan mo lang ng isang ulam, ng isang kanin, mapoprovide namin yan kung kailangan. So ganun kami sa Chicks ni Otit, and lahat ng empleyado namin is bawal lang nakasimangot sa amin. Bawal lang nakakunot ang noo. Kailangan pag humarap ka sa customer, always smile. Kahit pagod ka na, always smile. Bawal sa amin yung nakasimangot. Okay, what are the main products or services offered by the company? Ang main products namin talaga is yung from the word itself, Chicks ni Otit, syempre chicken. Chicken, di ba? So, kung na-try nyo na ang aming chicken inasal, ang asal ni Otit, I think naman masasabi nyo na merong kakaiba talaga. May kakaiba talaga. And also the caldereta, yung deep fried chicken namin is talaga, kakaiba talaga yung lasa niya compare sa ibang ino-offer ng ibang restaurants. So pagdating naman dito sa differentiate itself in the market. So sa tingin ko na lang siguro pagdating sa marketing through online, Facebook, Instagram, and TikTok. So sa mga ganon or the other side, siguro number one na rin doon yung pagiging model ni Miss Wilma. Kasi syempre nakakahatak talaga yung niya. Tsaka yung pag-encourage ni Ma'am sa tao na kung paano siya mang-akit ng customer. So, yun yung isa sa way namin para kagaya niyan, yung sobrang daming customer araw-araw. So, isa na rin yun. And siguro isa pa is yung mababang presyo talaga namin. Yun nga yung sinabi ko na afford lahat ng gustong kumain, afford lahat ng customer namin na makakain sa Chicks ni Otit. Kasi nga ang price range namin is nagre-range lang siya sa 150 to 220 pesos. May kanin ka na, may ulam ka pa. So busog ka na. So, at the same time, masarap pa. Opo, yun lang isa pa. Standard Kasi hindi kami naglalabas talaga ng food ng substandard. Laging standard, kaya laging ang supervisors, kitchen, and also me na nakatutok dyan sa pagkain na inilalabas namin para at least hindi lang siya maganda tingnan. Nakakaakit siya tingnan, same time, pag tinikman mo siya, masarap. Kasi ang gusto namin, ang namin dito sa resto is malinis, maayos, masarap. Yun yung namin. Pinaka namin talaga dito sa store. Ayaw namin maglabas ng pagkain na hindi masarap, hindi maayos at hindi malinis. So paano kami babalikan ng customer kung ang pagkain namin ay hindi malinis, maayos, masarap? Yun lang kami, paulit-ulit lang araw-araw. Malinis, maayos, masarap. Kaya babalik at babalikan ng mga customer. Yes, and also yung mga empleyado namin nga, sabi ko sa inyo. Isa na rin po yung sa pagkain, at saka po yung sa pag-treat ng customer, Yes. ng empleyado niyo Kasi sa customer. wala kaming pinapalampas na customer, mahirap, mayaman. Yun nga yung sabi ko. Lahat welcome. Thank you, sir.
Next part po tayo, how well the business understands its internal strengths and weaknesses. What external factors could impact the business positively or negatively? How does the business monitor and respond to changes in customers' preferences? And what steps has the company taken to adapt to evolving market conditions? Okay. How will the business understand its internal strengths and weaknesses? So, strengths and weaknesses, ang strength ng business na to is yung tao. Yun yung strength namin. So, kung walang kumakain sa amin, so panghihinaan na rin kami ng loob. Kaya ang inaano namin dito is mapanatili namin yung magandang communication with the customers, magandang approach, and magandang pag-welcome lagi. Kaya hindi namin pwedeng baliwalain yung bawat customer na pumapasok sa amin kasi sila yung strengths namin. And so, ang weaknesses naman ng company is yung ano ba to? Ano bang weaknesses natin? So, weaknesses namin, nagiging problema niyo po? I think wala naman kasi siguro minimal lang yung mga mga minor problems. So, siguro mga konting guest complaints, pagka merong mga medyo natatagalan ng konti pag hindi natin napaliwanagan ng ayos. So, pagdating naman doon, madali naman natin siyang mareresolba kasi yung communication nga with the customers, yun yung dapat na laging meron kay. Pag hindi ka marunong makipag-communicate sa customer na nagko-complain, yun talaga yung magiging problem mo kasi pag hindi mo siya inasikaso, lalaki yung problema. So, doon pa lang sa point na konti pa lang yung problema, solusyonan na natin. Kaya meron kaming konting pahabs pag merong mga ganyang customer na para lang maiwasan yung mga complaints to sa mga social media kasi nakakababa rin ng ng rate pagdating sa isang establishment. So yun yung iniiwasan namin, yung may mga guest complaints na pa nila sa social media. Kaya dito pa lang sa store, nire-resolve na namin yung problema kung ano yung pwede naming ibigay sa customer. Pero syempre, ang kauna-unahan dyan, pakiusapan mo lagi yung customer. Huwag yung konting complain, bigay mo si ganito, si ganyan. Syempre, dadaanin pa rin natin sa magandang usapan. So hindi naman lagi lahat ng customer kailangan nating pagbigyan. So in terms of service naman, hindi ko rin kasi masasabi na customer is always right. May time din talaga na may mali. Ganun lang, pero dito kami hangga't kaya namin pakiusapan ng customer, ganun lang kami. Bibigay namin yung gusto. Kasi nga gusto namin, papasok sila dito na nakangiti, lalabas sila na nakangiti. At nakahima sa tiyan dahil sa busog. So ang monitoring naman namin about sa customer preferences, usual kasi nang kumakain sa amin, may message muna through through page namin. Sa page namin sila unang may message. Yung iba naman directly nang pumapasok. Yung ibang walk-ins namin, pero yung iba kadalasan magme-message muna sila if nandito si Ma'am Wilma or wala, para kasi yung gusto nila talaga pag pupunta sila dito nandito si Ma'am Wilma. Pero yung iba talaga like yung mga regular customers namin, hindi na nila tinatanong kung paano, diretso na sila dito kasi nga kaya kami nagkakaroon ng mga regular customers kasi nga yung pagkain, yung service okay. So all in all, maganda yung binibigay naming sa kanila. So, yun lang. Sir, in terms of online na customers, na naman po yung nila, iba may nag-question, nagtanong, nasasagot naman po agad ng... Yes, yung online namin, sa page namin, meron talagang taga-sagot yan. Automatic yan, once kasi kahit ako makikita ko siya. So pag hindi siya nasasagot, pwedeng ako yung sumagot or pwedeng yung isang tao namin. Kumbaga hindi siya yung may an hour na hindi pa nasasagot. Hindi. Kumbaga pag nag-message ka, automatic may sasagot dyan. Kumbaga yan,
automatic yan may sasagot. Hindi pwedeng wala. Kasi hindi lang ako, hindi lang yung cashier ko, kasi also the owner, nakikita nila yan. Kaya pag merong magme-message dyan, automatic, isa man sa amin yung pwedeng sumagot. Marketing ba siya? O sa market strategy? Parang ganun din siya. Yun lang, yun na rin yun. Posting, everyday posting, lahat ng nangyayari dito, may tao o wala, so nakapost siya para lang every time makikita ng mga tao na active kami and active yung aming page, para hindi nila hindi mawala sa isip na nila na yung Chicks ni Otit ay active sa lahat ng bagay. So hindi lang sa service pati sa social media. Kaya kami lagi araw-araw still posting lang para makita ng ibang ng iba pang customer na gustong makakain dito sa aming 5-star karinderya. So yun lang, and still kami mga empleyado, like and share, yun lang ginagawa namin para hindi lang dun sa ni Chicks ni Otit na page yung pagdating din sa mga friends namin or sa amin may kita din nila. So yun lang. Can you briefly explain the main approach your company takes in managing its supply chain, and how does your supply chain strategy contribute to achieving your business goals, and how do you choose and maintain good relationship with your suppliers, and how do you make sure you have the right amount of products in stock? Okay. First of all, before ka kumuha ng supplier mo, make sure na si supplier mo is meron siyang tawag nito, mga papers na legitimacy ng kanyang company, kung ito ba ay na-approve ng kung ano mang ahensya ng gobyerno na ito ay pwedeng mag-supply, pwedeng mag-alok ng mga ganitong uri ng ng pagkain or ng anything na need ng isang restaurant. So number 2, kailangan mo munang i-secure yung cleanliness ng iyong pagkain or kung ano mang kailangan mo, kung anong needs mo sa restaurant, like yung rice. Kailangan yung rice natin hindi siya basta-basta na isusupply na lang sa'yo nang hindi mo alam kung saan nanggagaling. So dapat kailangan bago ka kumuha naman kanyang supplier, magba-background checking ka muna. So hindi tayo pwedeng basta-basta na lang na sige, okay na yan, dideliveran mo ako ng ganito. Hindi po ganun. Pagdating kasi sa mga goods and non-goods na needs natin, kailangan talaga nating i-background check muna, lalong-lalo na ang vegetables. Vegetables ang pinaka maselan sa lahat, kasi ang vegetables, pag hindi mo siya napangalagaan ng maayos, at hindi na-secure yung malinis na tawag nito na procedures pagdating sa vegetables, and also the meat, pag hindi natin na yung talagang standard or yung pagiging malinis pagdating doon, so magkakaroon tayo ng problema. Number 1 yan, kasi hindi natin i-background check si supplier. So pagdating naman sa how do you make sure you have the right amount of products in stock? So we have here everyday tawag nito, inventory. So everyday monitor namin yung product namin. So alam namin everyday kung ilan yung nababawas, ilan yung kailangan namin. So hindi kasi pwedeng basta-basta na titingnan lang natin na dalawa na lang yung natin. So hindi. So everyday monitoring,
inventory. So yun, kaya madali naming ma-order kay supplier pagka kailangan na namin ng ganito or ng rice, ng ganito, ng ganyan, ng meat. So madali kaming makakatawag. So hindi pwedeng ma-out of stock. Kailangan yung stocks laging puno. Di baling sobra, wag lang kulang. Para pagdating ng operations, hindi tayo magkakaaberya. Wala tayong out of stock. Ayaw namin ng may out of stock. Kailangan lahat May ng... nag-order, wala. Oo, kasi may customer na. Kaya pumunta rito. Kasi, Yun lang yung gusto. Halimbawa, yung laing. Kasi laing talaga masarap. Yun lang yung pinunta niya, tapos wala kayo. So, hindi pwedeng gano'n. Kailangan laging may stocks tayo. So, yun lang. In terms of best practices, how does your business approach long-term strategic planning? What feedback mechanism do you have in place to gather insights from customers? How does your business encourage and support innovation among employees? How does your business ensure ethical practices are upheld in all aspects of operations? In what ways does your business contribute to and engage with the local community? How does your business approach long-term strategic planning? What does it mean? Diba? To our employees, diba? Pwede po kaya yung sa restaurant. Sa Paano niyo po restaurant. mapapanatiling pangmatagalan? Pangmatagalan. So, Ano yung mga strategy na inaano? okay. Strategic planning, kagaya ng sinabi ko talaga kanina, papanatiliin namin yung magandang service, masarap na pagkain. So, kaya hindi magtatagal ang isang establishment kung ang pagkain mo ay hindi masarap. Magarbo ang iyong restaurant, madaming chandelier, may mga popormang waiter, may mga gwapo at pagagandang waiter, waitress, may mga server kang pero hindi naman nakangiti. Pero hindi naman happy yung mga nasa loob ng iyong establishment. So ang main goal talaga namin dito is mapanatili itong we grow more, we establish more chicks ni Otit, hindi lang dito sa Tagaytay. Like sa ibang lugar, nakaplan na yung pagpapatayo ng ibang branches ng Chicks ni Otit para mailapit namin doon sa mga malalayo yung masarap na pagkain. So, yung pagdating nga kasi sa long term na sinasabi, pinoprovide namin yung masarap na pagkain talaga. Kaya ang Chicks ni Otit ay alam namin na magtatagal, lalong magbo-boom kasi nga hindi kami nagsoserve ng hindi masarap at hindi maayos, hindi malinis na pagkain. So, laging malinis, maayos at masarap. So yun lang kami, and yun. How does your business encourage and support innovation among employees? Pagdating naman sa mga empleyado, so binibigay naman ni Chicks ni Otit yung needs ng isang empleyado, like kagaya ko, kagaya ng iba, complete benefits po kami dito. And nakaplan na din po yung aming health insurance. Meron na rin kami yan. So lahat ng benefit na kayang ibigay ni Chicks ni Otit, ibibigay niya sa empleyado. Kompleto kami dito ng mandatory benefits. Ayun nga, kagaya ng isa pang sabi ko, nakaplan na yung insurance namin, lahat ng empleyado, trainee, probationary and regular, kasama yan sa insurance. And ano pa ba yung isang parang ganun din siya eh. Pagdating din sa meron pang isa na nakalimutan ko yung tawag, HMO. Ganun. Yan, meron din kami yan, nakaplan na yan lahat. So, pagdating din naman sa salary, naka-minimum kami, and pag meron ka nga lang position, siyempre you have a higher salary.
But sa iba, yung mga probationary sa amin, naka minimum wage naman sila, and free meal naman ang Chicks ni Otit pagdating sa mga empleyado. May free food sila everyday. So, hindi magugutom ang empleyado ng Chicks ni Otit. Sa future plans, ano pa po yung kayang ibigay pa ng Chicks ni Otits in the near future? In the near future, siguro mas marami pang matutulungan tong Chicks ni Otit. Sa mga nangangailangan ng trabaho, mabibigyan ng chance yung iba na makapagtrabaho, ma-provide yung needs nila, lalong-lalo na dun sa mga may kapansanan. Welcome kang mag-apply kay Chicks ni Otit. Deserve mo na mapabilang sa kumpanya kagaya ng Chicks ni Otit. Hindi mo deserve yung matahin ka ng ibang tao. So deserve mo magkaroon ng trabaho, kahit pa meron kang kapansanan, marami kang tato, walang problema kay Chicks ni Otit yan. Basta ang kay Chicks ni Otit, lagi lang tayong happy, lagi lang happy yung empleyado. Kailangan marunong ka makibagay sa mga customers. Yun lang naman tayo hindi tayo bawal maging suplado, bawal maging suplada, di ba? Kailangan nakangiti ka lagi para hindi ka makalimutan ng customers mo. Kaya dito, merong mga customers na bumabalik, ikaw lang yung hahanapin. Kasi may good communication ka sa kanya, good service. Kasi napangiti mo siya winelcome mo siya na nakangiti, umuwi siya na nakangiti at busog. So ganun lang kami. Last na po sir, yung message po sa mga tulad namin na student na gustong magtrabaho within the industry. Within the industry, kahit hindi naman siya siguro kay Chicks ni Otit, pero kung mas maganda, mas piliin niyo si Chicks ni Otit, para lahat tayo happy. So, sa inyo mga students, pagdating sa service, pagdating sa ganitong industry, so make sure na handa kayo palagi. Kasi pag nandito ka sa ganitong industriya, marami kang makakahalubilong tao. Hindi lang customers, pati yung mga katrabaho mo. So magkakaiba tayo ng ugali, magkakaiba tayo ng experience, magkakaiba tayo ng pinagdadaanan. Pero once na ikaw ay nasa ganitong industriya, lahat ng problema mo dapat mong kalimutan kasi ikaw ay nasa service ka. Nasa service ka eh. So kahit gaano kabigat yung dinadala mong problema, gaya ng sabi ko, kailangan haharap ka sa customer, lagi kang nakangiti. So kung kayo mapili nyo magtrabaho sa ganito, so make sure na handa yung sarili nyo para dun sa mga ibang bagay na like sa family na meron kayong gatherings na hindi ka makaka-attend. So make sure lang na handa tayo sa ganong bagay. May papayo ko lang sa inyo, kung gusto nyo talaga sa ganitong industriya, kasi ito yung course nyo ito yung pinili yung course, Hospitality Management. Hospitality, ano bang meaning ng hospitality? Diba? Ayan. Oo. Tapos nasa Character City pa kayo, diba? So yun lang. Number one aspect, sir, na kailangan namin? Kailangan nyo siguro yung sinabi mong kailangan mong maging mapagpakumbaba talaga. Kasi pag ikaw mataas ang pride mo, hindi mag-work yung hindi kayo mag-work ng mga kasama mo sa trabaho. Kasi pag pinataas mo yung pride mo, once na meron kang nagawang mali, syempre hindi mo siya tatanggapin na yung gano'n. Meron gano'n kasing empleyado na na ikaw na yung mali, hindi mo kayang tanggapin sa sarili mong ikaw yung mali, ipapasa mo sa ibang tao. So, kumbaga parang ang pangit naman nun. Kumbaga dapat lagi lang kayong may communication ng katrabaho mo, lagi kayong mag-usap. Hindi pwedeng pag nasa trabaho, susupladahan mo yung katrabaho mo, hindi mo papansin, hindi mo ikubuhin. Kailangan maging ka sa lahat, makibagay ka sa lahat. Kailangan meron kang napakalaking pakikisama. Yun yung number one, pakikisama sa kapwa. And kailangan talaga mapagkumbaba ka rin. Hindi naman
pag sinabi mo pagkumbaba ka is yung pwede ka na lang api-apihin, ganun, hindi ganun. Kumbaga, makibagay, makisama, makihalubilo, ganun lang. Yung cycle lang naman ng ano eh, yun lang naman yun. Yung mga circle of friends mo pagdating sa trabaho, ganun lang. Okay, magkatrabaho kayo sa loob, pagdating sa labas, magkabarkada kayo. Pero kung ikaw yung nasa higher position, supervisor ka nila sa loob, magkabarkada kayo sa labas. Ganun lang yun. Ako, maidagdag ko na lang din nung nag-aaral ako, criminology student ako eh. So officer ng ROTC. So officer mo ko sa loob, tropa tayo sa labas. Pwede mo kumurahin sa labas, pero sa loob hindi. Criminology, sir. Bakit napunta ko sa industry? Yun, magandang question no. Kaya ako napadpad sa ganitong industriya. 2014 nag-start ako magtrabaho. 18 years old ako. 19, ganun. Working student. Criminology student ako at the same time. Service crew ako kay Kenny Rogers. Doon ako nag-start. So, kay Kenny Rogers, all around ako doon. All around service crew ako doon. Hindi ko lang hinawakan list cashier. Ayoko ng pera. Ayoko mawak ng pera. Takot ako dyan eh. Kasi first job ko siya. So, yun lang ako, ang sabi ko nga, pagdating doon sa ganitong aspeto ng trabaho, walang mataas, walang mababa. Pare-pareho tayong empleyado. Kung sumasahod ka ng nararapat para sa'yo, sumasahod ako ng nararapat para sa akin. Pareho lang tayong empleyado. Hindi ka tagapagmana ng kumpanya. Diba? Yes. So, kahit interview nyo silang lahat. Kahit tanungin nyo isa. Hindi ko inaangat yung sarili ko, pero kahit tanungin nyo silang lahat. Walang masamang tinapay sa akin. So, mo lang sa kape yan, lalambot yun. Ganun lang yun. Mabait ako. Okay na po. Thank you very much po. Kakain na kayo.